Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Naalala ko po yung isang kwento tungkol sa isang pari na nasa departure area sa airport, no? At marapit na yung boarding, siguro mga 30 minutes na lang, at bigla na lamang may tumabi sa kanyang isang lalaki. Ang sabi sa kanya ng mama, walang galang na po. Nais ko pong sabihin sa inyo na may mga bagay na hindi ko maintindihan. At kapag hindi ko naintindihan ang mga bagay na yon, ayoko na. Ayoko nang paniwalaan. Halimbawa, sinasabi ninyo na mayroong 3 Diyos. O ilan ba Diyos nyo? 3 ba o 4 o 1 ba? Nakakalito, hindi maintindihan, kaya ayaw kong maniwala sa inyo. Sa turo ninyo mga Katoliko, hindi yan totoo. Invento nyo lang yan. Kaya nagulat yung pari. Di naman niya kilala, tapos tumabi, nagsalita agad ng mga ganun. Siguro na-recognize nung mama na pari siya. Kaya ganun na lamang yung kanyang mga sinabi. Kaya pilit na ipiniliwanag ng pari yung katuruan ng simbahan. Kaya ang sabi niya, nakikita mo ba sa bintana yung sinag ng araw, yung liwanag na pumapasok? No? Alam mo, galing yan sa araw na tumatagos sa mga bintana, kaya maliwanag. Ang sinag na yan, ang siyang nagbibigay sa atin ng init. Kaya minsan sa sobrang init, sobrang malinsangan naman. Naniniwala ka ba sa araw? Ang sabi niya, oo naman. No? Kaya di mo na itanong, naniniwala ako dyan. Gano'n naman pala eh. Sabi ng pari sa kanya, alam mo, ang araw ay parang Diyos Ama. Tapos yung sinag na pumapasok sa mga bintana ay ang anak ng Diyos. Samantalang ang init na naramdaman natin na galing sa araw at sinag ay ang Espiritu Santo. Ramdam natin ang init ng pagmamahal ng Espiritu ng Diyos. Yan ang banal na santatlo na aming pinaniniwalaan. Nagtutulungan sila, nagkakaisa dahil sa pagmamahal na ito. Ngayon, naintindihan mo na ba? Naniniwala ka na ba? Umiiling siya. Kaya sabi ng pari sa kanya, sabi mo naniniwala ka sa araw. Tapos sabi mo, kung may araw, edi syempre merong sinag na galing sa araw. Nararamdaman mo ba yung init ng araw na mula sa sinag na yan? Oo. Ganun naman pala eh. Ganyan din ang banal na santatlo. Sila'y nagkakaisa at nagtutulungan. Mula sa araw, Ama, lumalabas ang sinag na anak at nagkakaroon ng init dahil sa araw at sinag na yan. Nagkakaisa ang Ama, Anak at Espiritu Santo na sa ating larawan ay araw, sinag at init. Sabi niya, sige na nga. No? Parang napilitan lang. No? Mga kapatid, sa buhay natin, may mga bagay talagang masasabi nating misteryo. Pero nariyan lang yan. No? At mahirap unawain, pero pwedeng maintindihan. No? Hindi nga lang 100%, pero may mga bahagi at malaking bahagi nito pwede nating maintindihan. Manalig lamang tayo sa Diyos. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na santatlo, ang ating Santisima Trinidad. Ito po yung misteryo ng Diyos sa 3 persona sa iisang Diyos. Siguro naalala nyo, no, yung bata pa kayo, kung nag-a-attend kayo ng katisismo, di ba yan ang unang tanong? O mga bata,
No? Ilan ng Diyos, no? Tinuturo na nga. Ilan ng Diyos? No? Isa. Ilang persona ng Diyos, tinuturo na sa mga bata. No? No? Very basic ang ating pinagdiriwang ngayon. Iisang Diyos, subalit hindi siya nag-iisa. Yun eh. Iisang Diyos, pero hindi nag-iisa. Tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang tinatagurian natin na banal na santatlo. No? Kaya pinupuri natin ang banal na santatlo sa ating mga pagbasa ngayon. Lalo na sa ating salmo na maliwanag ni sinasabi, magniningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. No? Kaya pwede nating itukoy, magniningning ang ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo sa buong sangkatauhan. Mga kapatid, kung hihimayin natin ang ating unang pagbasa, tarinig natin yung paglikha ng sanlupaan. No? At nangyari ito dahil sa poong Diyos, dahil sa persona ng Diyos. Noong unang panahon, nung hindi pa nalikha ang sanlibutan, nariyan na ang personang yan, ang karunungan. Wala pa yung mga bagay sa mundo, umiiral na siya. Nariyan na ang karunungan ng Diyos. At siya'y makapangyarihan, kaya kasama siya sa paglikha ng salibutan. Kaya nga kung mababasa natin sa wikang Ingles, no, sa Genesis, let there be, no, plural agad. Kasi hindi nag-iisa ng Diyos. Let there be, let us make, plural. Let us make. Dahil iisa man ng Diyos, hindi siya nag-iisa. Dahil naniniwala tayo sa isang Diyos na may tatlong persona. Oo, magkakaiba. Iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. Subalit pantay sila sa kanilang pag-iral at kapangyarihan. Nagtutulungan sila. Nagmamahalan sila. Namumuhay sila sa pag-ibig sa isa't isa na ipinahayag naman sa sangkatauhan. Kaya nga, inilarawan ni Apostol San Pablo sa second reading yung paglago ng buhay Kristiyano sa isang pamayanan. At lalo pa itong lumago sa pananampalataya, sa pag-asa at pag-ibig. At ang paglagong ito na sinasabi ni Apostol San Pablo ay gawa ng pagkilos ng banal na santatlo, tatlong persona ng Diyos. Kaya ang pagiging Kristiyano, ang pagiging tagasunod ng Diyos, ay gawa ng banal na santatlo. Nananahan sa atin ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. No? We are in union with the Father through the Son in the love of the Holy Spirit poured out into our hearts. Yan ang wika ni Apostol San Pablo. Kaya may kakayanan tayong mamuhay sa pagmamahalan tulad ng banal na santatlo, tulad ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. No? Kaya mahalagang mamuhay tayo sa diwa ng pagmamahalan. Oo, mahalaga kung sinong tama o mali sa isang pamilya, sa mga mag-asawa, sa magkaibigan, pero hindi yun ang pinakamahalaga. Ang mahalaga at mas mahalaga ay pagmamahalan. Yan dapat ang nangingibabaw, pagmamahal. No? Kung merong hindi pagkaunawaan o alitan, no, dahil iniisip natin mas tama tayo o kaya mas tama siya o mali siya o mas tama tayo, etc. Nangingibabaw dapat ang pagmamahal ng Diyos. No? Kaya ito yung ating batayang pananampalataya na nagmula mismo sa pangangaral at pagtuturo ni Jesus. So hindi natin imbento yan.
Bagamat sinasabi ng iba, imbento lang ng mga pari yan, na simbahan, na Santo Papa, wala namang ganyan eh. No? Yan ay nagmula sa turo mismo ng ating Panginoong Kristo. Bagamat sa Lumang Tipan, hindi pa masyadong malinaw. Ang malinaw lamang ay tungkol sa Amang nasa langit. Pero meron na yung mga nuances patungkol sa Anak at Espiritu Santo na siyang darating, ang Mesiyas. Yan ay binabanggit lagi-lagi sa Lumang Tipan. Bagaman di pa malinaw na ang Mesiyas na ito ay si Jesus. No? Naging malinaw lamang ito sa Bagong Tipan sa pamamagitan ng mga aral at turo ni Jesus. No? Kaya napakalagang maisabuhay natin ang diwa, no? Yung pagkakaisa, yung pagmamahalan at pagtutulungan ng banal na santatlo. Tularan natin sila. Dito nga sa ating ebanghelyo, ipinahayag ni Jesus ang nalalapit na pagdating ng pangatlong persona, ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritong gagabay at magpapaalala sa lahat ng itinuro ni Jesus. Kaya nga ang sabi ni Jesus, ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinasabing nagmumula ang sinasabi niya sa akin at sa Ama. Kaya anumang ginagawa ng Espiritu Santo, pinangangaral, iginagabay sa atin, ay galing din sa Anak. At si Jesus din ay may sabi na ano man ang ginagawa niya sa kanyang sarili, sa kanyang pangangaral, ay hindi talaga galing sa kanya. Ito galing sa Amang nasa langit. Tinutupad lamang niya ang kalooban ng Ama. Kaya dito, nakikita natin ang pagkakaisa ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Nagtutulungan sila. Kaya nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, nangyari ito dahil sa tulong din ng Anak at Espiritu Santo. Nung tayo iniligtas, nung si Jesus ay nakabayubay sa krus, nangyari itong kaligtasan dahil sa tulong din ng Ama at Espiritu Santo. Nung tayo napabanal, nung tayo nabinyagan at tumanggap ng iba pang mga sakramento, nung bumaba nung Pentecostes ang kapangyarihan ng Diyos, napabanal tayo, naisugo tayo dahil din sa Ama at sa Anak. Kaya sila'y nagtutulungan, nagkakaisa, bagamat magkakaiba, pantay ang kanilang kapangyarihan, pantay din ang kanilang pag-iral. No? Kaya mga kapatid, napakalaga na mapalalim natin ang papagtibay ang ating pananalig sa Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya yan ang dahilan kung bakit tayo umiiral. Sa pag-iral ng Balansa Tatlo, umiiral din tayo dahil sa kanyang pagmamahal at pagkalinga sa atin. Kaya tama lamang na lagi nating purihin, parangalan ang banal na santatlo. Kaya nga mahalaga na lagi tayong nag-antanda ng krus when we make the sign of the cross, the Father and the Son and the Holy Spirit. Sapagkat sa pagtawag natin dito, sa pagdarasal natin, tinatawag natin ang presensya ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kapag dinadasal natin o inaawit yung luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, sa Ama agad yan, tapos sa Anak at Espiritu Santo, Trinitarian pa rin. Pinupuri natin, pinararangalan ang banal na santatlo kapag inaawit natin o dinadasal ang Gloria. Ganon din, kapag pinaghahayag natin yung ating sumasampalataya, the creed, yung credo, no? I believe in God, the Father, in Jesus, and the Holy Spirit. Kaya kung hihimayin natin ito, naroon sa credo natin, sumasampalataya ako, naroon ang banal na santatlo. Doon natin sila pinararangalan, niluluwalhati. Gayun din naman kapag dinadasal natin yung glory be, di ba? Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang
hanggan. Kaya mahalaga na patuloy nating parangalan, purihin, luwalhatiin ang banal na santatlo. Sapagkat mula nung tayong nabinyagan, napabanal na tayo ng Diyos. No? Sa magitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, ang panahon ng simbahan ay panahon na ng Espiritu Santo. No? Kaya mahalagang lagi nating tinatawag ang presensya ng Espiritu Santo. Sapagkat kung naroon ang Espiritu ng Diyos, naroon din ang Ama at Anak. Magkaugnay sila. Hindi pwedeng paghiwalayin niyang mga yan. Ang tatlong persona. Nagkakaisa sila at nagtutulungan. Kaya dapat buong galak at buong tuwa nating ipahayag na we belong to the Blessed Trinity. Yan ang pinakasentro ng ating pananampalataya. No? Pinakasentro ng lahat ng misteryo. Di ba, marami tayong mga misteryong pinaniniwalaan at pinagdiriwang. No? Tignan nyo lang pag nagdadasal tayo ng Santo Rosario. The glorious mystery, ilan yan? No? No? The mystery of joy, the mystery of light, ilan yan? Napakarami nating mga misteryong pinaniniwalaan. Subalit, ang pinakasentro ng lahat ng misteryo ay ang misteryong pinagdiriwang natin ngayon. Kaya mga kapatid, lagi po nating tandaan, ha? Lagi nating pakaisipin at isabuhay. The most central mystery of our faith is the mystery of the most Holy Trinity. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Jesus with Mary, I trust in you. Amen. Magsitayo tayong lahat at sabay-sabay nating luwalhatiin, parangalan ang banal na santatlo. Sumasampalataya ako